Mapagpalang araw po muli. Datnan po tayo ng pagpapala ng ating Panginoong Yahuwa. Muli ako inyong samahan sa mga bago ko pong gamit na ipapakita sa inyo. Meron po na mga galing muli ibang bansa, Mindanao. Doon po tayo madalas makakuha ng gamit sa ating mahusay na supplier. Ito pong nakaraang araw, sunod-sunod ang lakad namin ng aking mister, kaya medyo busy-busy lang, medyo pagod. Nagpaganda ng konti, yung anak ko taga-ayos ko eh. Shout out sa aking mga buyer, mga kapatid dyan, mga kasis. Sa Spain, sa Bahrain, sa Dubai, dito sa local po, sa Pilipinas, magandang umaga, magandang tanghali. Tayo po lahat ay samahan ng bagong pagpapala ng ating Panginoon. Ako po'y nagpabati kay sis pangalan nito, Evelyn. Nagpapasalamat ako sa tiwala mo at ang nagpagaling din sa iyo yung malaki mong pananampalataya. Ako naman po ay taga-ganap lang na inaata sa akin ng Panginoon na tumulong sa kapwa, manggamot kapag kailangan. Siya po kasi medyo maraming pinautang na pera, kamag-anak. Siyempre, minsan, ang hangad lang naman niya ay makatulong. Pero sa kabila po ng kabutihan ng ating kapatid, nung siya'y naniningil na, siyempre may mga tao po nang gusto lang ay makuha yung gusto nila. Pagkatapos nun, bahala ka na sa buhay mo. Ang masakit pa po, binigyan pa po siya ng mga sakit. Isa po yung binabalisa ang kanyang kaisipan, pinapasakit ang kanyang tiyan, ang kanyang dibdib, hindi siya pinapatulog. Magamat wala naman po siyang physical na problema, syempre alam na po nyo kung anong ginagawa ng mga yan. May palipad hangin, umpisa ng barang. Kasi po, milyon na inabot ng kanyang pautang. Iba-ibang tao po yun, pero kamag-anak niya halos lahat. Ang masakit po nito, ginawa siyang Bombay, bayaran ng maliliit na amount, tapos pinapapatay pa siya. So sa kalooban ng Panginoon, malapit sa akin ang kanyang kuya, para ko na silang kamag-anak, kapatid, sa espiritual. Ako po ay tumutulong sa kanila. Hindi naman po ako naniningil about sa mga panggagamot, o konsulta man yan sa kalusugan. Sakripisyo po yon para sa Panginoon. Pagmamahal po yun sa ating kapwa. Masaya po ako doon. Ang kinikita ko pong konti ay nanggagaling po sa mga gamit espiritual, sa mga mutya, medalyon, sa mga dignom na aking mga pinapasadya, mga alaga naming gamit. Yan po ang bumubuhay sa akin at sa aming mga anak. Kaya po, shout out sa mga ilang scammer, sa mga mambabarang dyan. Nagtatry po silang ibalik sa akin yung mga tira sa aking ilang pasyente. Okay lang, balik nyo, babalik ko rin sa inyo. Ganun lang naman eh. Ang Diyos ay nananahan sa mga taong nagpapakabuti. Kung ako sa inyo, gumawa na lang kayo ng mabuti sa kapwa, susundan kayo ng pagpapala at pagpapatawad. Mas maganda po lumaban tayo ng patas sa buhay. Hindi po pwedeng kukuha tayo ng kabuhayan sa masamang paraan. Tapos pag nakuha na natin ang gusto natin, gagawan mo pa ng masama yung iyong kapwa. Matakot po tayo sa Diyos. Totoo po may impyerno, may langit. Kung ako po sa inyo, hangarin nyo na lang, gumawa ng mabuti sa kapwa, at sumunod sa kalooban ng Diyos. Anumang oras, kunin tayo ng Panginoon. Meron tayong magandang tahanan sa kalangitan. Di po ba? Kaysa gumawa tayo ng masama, manlamang sa kapwa, mahirap po yun. Si Satanas ang magdiriwang sa inyong kaluluwa. So, medyo mahaba ng aking commercial. Ako po ay mag-uumpisa na muna dito sa bago kong gamit. Shout out din kay Sis Oliva sa Spain. Salamat sis sa time.
sarap mo kakwentuhan. Ganon din kay si Sis Nicole. Busy-busy siya sa pagiging nurse assistant niya sa Japan. Di kami nagkakausap. Shout out sa'yo, Sis Nicole. Ito po isang St. Benedict po, nagawa po sa ukit. Ito po galing ng ibang bansa, Ivory. Yan. Meron din po ako nito mga pinasadya na Dignum Siete Virtudes. Salamat po sa mga kumuha, nakakarambuan. Ito rin po ipinadala ko kay Sis Marimar Evelyn. Napakalakas po niyan, kaya nung sinuot po niya to pagdating sa kanila, napakalaking ginhawa daw po. Talagang nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Ganon din po itong t-shirt na suot ko, may basbas po ito. Kinonsagrahan ko po harap at likod niyan. Kahit laban yung hand wash, pwede po kayong umorder nga pala nito sa akin. Small, medium, large. Nagpasadya na po ako after 3 days. Pwede na pong kayo mag-PM sa messenger account ko. Nagtataboy po yan ng mga barang, protection all around. Makakatulog po kayo ng payapa. Nagpapagaling po yan ng mga sakit. Ganon din po sa medalyon. Ayan po. Kasi may mga tao pong ayaw ng itim na dignum or itim na medalyon. So, naisip ko, pasadya nitong St. Benedict sa Ivory po, gawa po sa Ivory. Mataas na nga lang po ang Ivory. Alam naman po natin na mahirap pong umangkat niyan sa ibang bansa. Para po ba itong isa ko ipapakita sa inyo na raha kayo. Mahirap din po makahanap niyan. Bihira na po yan. Kaya po sa magkakagusto, bata, matanda, pwede pong isuot ito. Huwag na po niyong hubarin kahit maligo kayo. Hindi naman po yan basta mapapatid yung tali kasi matibay naman po ang mga tali na pwede niyong ilagay dito. Meron din po ako niyan matitibay may extra naman po ako. Pwede kong lagyan bago ko ipadala. Ayan po. Napakaganda po niyang Ivory. St. Benedict. May kasama din po itong swerte sa mga na humiling sa akin noon na nag-exam na nursing, pumasa naman po. At saka itong mga binili nila sa akin, mga St. Benedict kong maliliit nung time na yon, more than 15 years ago, tuloy-tuloy naman po kasi ang bentahan namin kahit nung wala pa po kami sa YouTube, sa FB account ng mister ko nung nabubuhay. Ang dami po namin buyer niyan. Ngayon, pag humihiling tayo kay St. Benedict sa habang nag-e-exam ang mga bata, nagbibigay po siya ng guidance, nagbibigay po ng wisdom, basta hihiling lang po tayo. The same time, nagpapakabuti tayo, ang Diyos maawain sa mga taong nagpapakabuti. Pero sa mga taong masasama, may nakalaan din po siyang parusa dyan. Ayan po. May ilang piraso po ako niyan mga 3 po yan. Sa magkakagusto po, PM nyo lang po ako. Ito rin po yung isa, 2 klase po siya. Yung sinaunang St. Benedict na may hawak ng tungkod. May hawak pong libro. Medyo malaki po yata itong isa. Ayan. Ivory po yan, Ivory. Napakamahal po ng Ivory Nung nakaraang siguro mga 3 years ago, kabili po ako sa Cabroco, sa Laguna. Ganyan po kaliit to, 3,000. Hinukitan lang po ng Santo Niño. So, ginawa ko pong pampersonal kasi nung nabuhay ko siya, napakaganda po talaga, napakalakas. Ando po sa aking pocket, sa wallet ko. Hindi ko po yun inaalis sa lalagyan ko. Napakasarap po ng pakiramdam. Ganon din po naman sa mga dignum. Kaya lang po, bihira na po kasi ang Ivory Kaya napakasarap po talaga sa pakiramdam pag tangan nyo to nabuhay at may basbas ko. Siguradong malaking maitutulong po sa kalusugan at sa proteksyon. The same time, magaan po sa kabuhayan. Ito pa po yung raha kayo. May ilang piraso din po ako nito. Parating pa lang po yung iba, 2 vlog po ang gagawin ko para yung hindi ko po maipakita ngayon, sa susunod na araw ko po ito papatuloy.
Ito po ay mahal na birhen na bukas palad, infinita, de Dios. Raha kayo po yan. Napakaganda po niyan sa proteksyon, sa biyaya, swerte sa kabuhayan. Pag-edit din po ng anak ko, makita niyo yung pulang-pula. Yung pong kabila nito, nagpapasuso. Swerte din po yan, swerte. May kasama pong proteksyon yan. Kahit po ang raha kayo, wala pang ukit ng mga holy name at ganitong larawan, buhay na po ang raha kayo. May mga kakaibang ano na po yan eh. Meron po sa kabal, pasado sa baril, protection po all around. Yan po ang raha kayo. Bihira po yan eh. At mahirap po magpagawa nito sa ukit at laser. Medyo mataas din po ang presyo dahil mahirap po talagang ukitan. Halos parang kahoy na bato na rin po ito. Mas antigo lang po yung kahoy na pinakita ko kasi mas sinauna yun eh. Kumbaga magulang na po yung sinauna na pinakita ko po na last 2 months ago. Plain lang po yung raha kayo na yon, pero parang bato na po siya. So ito po mga may ukit na laser, ganun din po naman. Parang bato na siya. Napakaganda po oh. Enerhiya. Babasbasan ko po yan kung sa agrahan ko. Sa pangalan na makakapili po nito, mahal na Birhen Infinita. Sa swerte, sa protection, nagpapasuso po. Yan po ang mga lucky charm na buhay, may bisa at malaki po ang pagbabago sa buhay niyo. Huwag lang kayong mapag-isip ng kung ano-ano. Sa ibang antingero po talaga, 50-50. Hindi mo alam kung totoo o gumagana. Pero ito pong sa akin sigurado, 100%. At yan pong pera niyo sulit naman. Buhay po ay sasalba ng mga gamit na ito. Ganon din po sa mga mutya. Karamihan naman po ng mutya, kidlat, swerte po sa buhay. Pakita ko lang po itong natira na isang trabong po ng ahas. Salamat Bro Fidel sa kinuha mo nakaraan. Sa kanya po napunta yung isang medyo malaki. Ito yung isa pong natira na trabong po ng ahas. Yan. Kung gabay, pag open ng third eye nyo, makikita nyo, napakalamig. Makasarap sa pakiramdam. Maganda po ang trabong ko ng ahas sa protection. May kasama ring swerte. Sa kalusugan po din siya maganda. Trabong ko po ng ahas. Bihira po akong magkaroon yan. Hindi naman po lagi nakakakuha tayo niya sa kuweba. Galing po yan ng Banahaw. Ang mga ilang buwan na yan, nadadasalan na po dito. Nasa 6 na buwan na yata. Ganon din po itong, itatabi ko lang itong napakita ko. Hindi po magkahalo-halo. Shout out din po sa aking ibang buyer sa local. Manager po ng bangko. Salamat sa tiwala sis. Ang iyong kidlat na puti naka-reserve at bigas. Alam ko marami kang nakaplanong kunin. Isa-isa, dala-dalawa. Andito lang yan. Mapupunta rin sa kamay. Gusto ko rin pong ibahagi sa inyo nung karanasan niya. Kumuha siya sa akin ng mutya ng sampagita. Sabi ko nga po bago dumating yon, mararanasan niya yung espiritu nun magpapaamoy. So, di rin niya naman na-expect na mangyayaring sinabi ko. So, 30 minutes bago dumating po nung kinabukasan, pina-LBC ko, taga-Tondo, Manila si Sise. Nagtaka siya, pagising daw po niya, ang bango-bango ng buong kwarto niya hanggang buong bahay. Sabi niya, bakit amoy sampagita? Chinek daw po niya yung kanyang altaran. Wala namang sampagita siyang binili. Tapos, mga after 30 minutes, naalala niya yung sinabi ko dahil yung order niya po parating na eh. So, tumawag po yung LBC na nandun na, marireceive na niya. Halos hindi niya po ma-describe yung kanyang ligaya, yung kanyang, kasi marami po siyang kinuha sa taga Cebu na mga vlogger, sikat din yata yun. Pero wala pong ganong milagro siyang naranasan at mga
Hindi ko po alam kung buhay yun na. Ayoko po mag-comment. Hindi naman po yung galing sa akin. So yung pong mutya na naranasan niya na galing sa akin, sobrang sigla nung espiritu, nagabay, nagpaamoy sa kanya. Kaya tuwan-tuwa po si sis na sabi niya, sobrang saya ko. Sobrang kakaiba yung gabay na gamit galing sa sis. So ayun, mula noon lagi kami nag-uusap. Masaya siya. Naramdaman din po niya yung pag-approach sa kanya ng mga tao nung hawak na niya yung mutya ng sampagita. Bukod sa nagpaamoy sa kanya, bago niya na-receive from LBC, naranasan niya after 1 week, yung kanyang mas mataas yung director po ng Jollibee. Before daw po nagkaroon siya ng problem, pero alam niyang wala siyang kasalanan doon. So, syempre, manager siya, may konting nararanasan siyang higpit or pangaral o nagka-problema, parang ganon. So sabi niya, sis, alam mo ba, director yon nag-sorry sa akin, humingi sa akin ng paumanhin. Siguro naramdaman nila yung ano ng kapangyarihan ng mutya na sampagitan na galing sa'yo. Sabi ko, totoo yun kasi may pampalumay po yun eh. Tsaka wala naman po siya talagang ginawang mali. So siguro, inano ng espiritu na gandahan nila yung pakikitungo kay sis kasi maayos naman po siyang manager. Mahal niya ang trabaho niya, mahal niya ang mga empleyado niya. So maganda rin po yung tinrato sa kanya ng director niya sa company. So tuwan-tuwa siya kasi just imagine sis, director yun, humingi sa akin ng paumanhin. Napakagaling talaga ng mutya ng sampagita mo. So sabi niya, kuha po ako next ng kidlat, mutya ng bigas. Sabi ko, sige, okay lang. Andito lang ang gamit, sis. Kaya salamat din syempre sa tiwala mo. Tinasiyahan ka ng mga gabay. Kasama sa akin pagdadasal, syempre. Basta lagi ka lang magki-cleansing. Kasi sa daming tao nating nakakaharap, lalo Jollibee, maraming tao, iba-ibang enerhiya, staff, mga client, paano ba mag-cleansing? Siyempre, magdadasal ka bago ka pumasok. Papasalamat ka sa Panginoon, kausapin mo yung gabay mo. Pagpampaa bago pumasok ng bahay. Tuturuan kita kung anong bibigkasin mo para lahat ng negative energy iwan sa labas. Pagpasok mo ng bahay mo, puro magandang enerhiya lang ang kasama mo sa bahay mo, sis. Shout out sa'yo. So, yun po ang karanasan ni sis sa magandang balita sa kanyang mutya ng sampagita. Ganon din po sa mutya ng langka kay Bro Fidel. Ang kanyang asawa ay nalumay, nalumay o umamo o namangha kasi wala naman pong langka siyang nabili sa California noong time na yon, nangangamoy pagbaba niya galing sa kotse sa trabaho. Sabi niya, uy, bumili ka ba ng langka? Nangangamoy buong bakod nila hanggang loob. Sabi niya, wala akong langka, wala akong nabiling langka. Anong meron? Bakit umaamoy? Sabi niya, mutya, meron ako, mutya ng langka. Sige nga, patingin nga. So, na-curious yung asawa. Pinakita po ni Bro Fidel. Ako, hinawakan niya. Talagang iyon po ang umaamoy na langka na galing sa akin. Kaya tuwan-tuwa si Bro Fidel na tumawag. Sabi niya, sis, na-amaze ang misis ko. Ako man, ganun din. Although alam kong buhay, nararamdaman ko sila. Pero iba pa rin nung nagpaamoy. Syempre, may pahiwatig yan. Kaya nagpapaamoy. Natutuwa sa iyo, sa inyong mag-asawa. Nalulugod yan. Kaya ganun. So, kumuha pa po siya ng isa para just in case na hindi nabitawan ng misis niya, meron pa siyang isa. Ang mga gabay po talaga, kung ano po bininyag ko dyan, pag hiniling ko naman sila magpaamoy sa mga binabantayan nila, sumusunod naman po yung mga espiritu, mabubuti po yan. At ang mga binibigay naman po nila talaga, ginawa sa puso, sa kaisipan, positive energy, swerte sa hanap buhay, maamo sa tao, tulong pa sa maraming bagay. Yan po mga mutya. Kaya swerte po mga tao nagtitiwala sa mga gamit na ito dahil hindi po sila iiwan ng mga gabay. Lalo na
Naalagaan po nila kapag pulmon, nakakapag-alay ng tama. Ito nga lang pong nakaraang bago magkatapusan, nag-uulan po kasi dito sa Pilipinas, sa atin. Hindi ko na malayan kung sumikat yung buwan o lumabas ang buwan, kaya hindi po ako masyadong sa sobrang pagod namin, sunod-sunod po kasi asikaso iba-ibang bagay. Sa susunod po, ako yung mag-aahalay din sa mga mutya. So, yun po ang mga naranasan ng aking mga buyers, bukod sa pagtulong, himala, pagtitiwala sa mga gamit. Ganon din po yung mga nauna ko pang buyers mga 5 years ago. Bukod, ang dami po nilang patunay. Kaya lang, nalulungkot ako sa iba na mag-i-inquire, magtatanong. Meron tumutuloy, merong siguro nagpi-50-50 ang isip, nasa ibang bansa. Siguro may mga emergency sila, inuuna nila. Hindi lang nila maintindihan. Unahin nila spiritual. Matatanggal yung mga balakit na yan. Sakit, peste, bigat sa buhay. Pag inuna mo itong mga spiritual na gamit, sis bro, matatanggal yan mga sakit nyo. Kasi ang demonyo ganyan Nadidetect yung mga banal. Kapag parating sila, gagawa ng paraan para hindi ka matuloy. Kailangan ipaglaban mo yung mga spiritual, unahin mo ang Diyos, unahin mo itong mga spiritual na gamit, makakatulong yan sa kalusugan nyo, sa kabuhayan nyo. Ako, konti lang po ang kita ko dyan Mas marami po kayong pakinabang. Sis Benny, mabigat ang energy dati, pero bagamat nakakuha na po siya sa akin ng dignum, malaki po ang gininhawa ng enerhiya niya sa Japan. Dati, iba rin ang mga nakuha niya, galing kung saan-saan. Bibili siya sa labas daw ng church, basta kung saan nalabas ng simbahan daw yun, binili niya mga St. Benedict, parang minalas siya. Siyempre, hindi naman po yun basbas hindi naman siya yung naalagaan ng panalangin. Isa pa, hindi natin alam kung saan galing, kung sinong may hawak. Kailangan po kasi merong tuklas na totoo na panalangin, gumaganap, at umiiwas sa masasamang bagay yung tao na nag-aalaga ng mga ganito para po ang espiritu na anyayahan natin. Isa pa, yan po ang pinaghirapan ng mister kong yumao, yung pagsasaliksik niyan sa mga karunungang lihim. Kaya po yan natutunan ko. Yan na po ang inasta sa amin So sad to say, hindi naman po lahat na nagbebenta sa YouTube ma-invite nila yung mga Holy Spirit na mga bumubuhay ng gamit. Hindi po lahat nagagawa ito. Kaya shout out sa mga kukuha. At tuloy nyo na yung pag-order para mawala yung mga peste sa buhay nyo. Yung mga demonyo yan nakakaramdam yan na hinaharangan yung swerte. Pag nag-i-inquire kayo sa akin, syempre, mga bad spirit, nandyan sila Naglalabanan yan Pero pag inunan nyo yan, sabi ko sa inyo, mawawala lahat ang mabibigat na balakid sa buhay nyo. Unahin nyo lang po ang Diyos, ang mga spiritual na gamit. Huwag nyo panghinayangan yung paggastos kasi mga banal na espiritu yan Hindi naman yung kagaya ng mga material na gamit na pag nasira, wala nang kwenta. So wala na. Iba yung sa spiritual po, andyan sila, gagabayan kayo. Sasamahan kayo ng 24 oras, nandyan sila, lilayo ka sa kapahamakan, bibigyan ka pa ng swerte sa hanap buhay. Ang perang binabalik din po nila yan sa inyo, doble-doble pa. Maayos pa ang inyong kalusugan. Ako po'y nais ko lang din makatulong. Hindi lang po para kumita lang, hindi. Mas marami pong natutulungan ako. At konting pabor lang po ang napupunta sa akin. Sakripisyo po talaga. Shoutout din kay bro Bong, California. Wala ka namang mabigat na sakit, bro. Medyo kailangan mo lang gumalaw-galaw. Siyempre, exercise, pabata na tayo. Yayain mo si Mrs. Minsan magsumba kayo, magtennis kayo. Ano lang, enjoy lang. Wala ka namang sakit, material or malala, wala. Siyempre, nagkakaedad na kailangan exercise, kilos-kilos.
Tapos yung kidlat, babad mo, inumin mo, dasalan mo, malaki maitutulong nun sa kalusugan mo. Shout out sa mabuti mong asawa dyan. Hello po, Mrs. Tuloy ko na po ito. Ito po yung isang mutya ng kidlat. Matagal na rin po ito sa akin. Ano siya bagang na maliit. Nalagaan ko po ito Nagki-crystallize na po yan, no? Napakalamig ng energy. Actually, pansarili ko po ito Kaso may isa pa naman ako. O di sa magkakagusto po yan, pwede nyo ikuwintas. Pag nanghina kayo, ibabad nyo sa tubig. Masakit ang tiyan nyo, mahina ang katawan nyo, babad nyo lang po yan. Nagki-crystallize na po yung kidlat ko na yan, no? Ngipin siya. At ang maganda pa, triangle din po yan. Ayan. Para yung nakarang kidlat ko po na kukunin ni sis next Wednesday. Padala ko na lang ulit sa iyo, sis. Nagki-crystallize na po ito. Pakaganda ng enerhiya. Ang liit-liit niya pero ang powerful po yan. Sa lakas, sa protection, lucky charm. Buti ako ng kidlat na puti. Meron din po ako ditong, dati na po ito naming nung kaibigan naming matandang hermitanyo sa Mindanao. Sa sugal po ito, balite. Nagbuklat po ako sa baul namin. May 2 piraso pa sa mga naghahanap sa gambling. Isa rin po itong gamit. Yan. Dalawa na po sa sugal, swerte sa sabong. Yan daw po ang kasa ni kaibigan namin sa Mindoro. Totoo naman po, malakas naman po enerhiya nito. PM lang po sa may gusto. Bro Eric, ito na-ready ko yung si Archin. Naipakita ko na po ito, pakita ko lang ulit. Naka-reserve na yan sa iyo, bro. Nag-iisang si Archin. Maganda yan sa kalusugan, sa kabal. Ito pa po isang kidlat ko, mga alaga ko na yan. Pangil naman po ito, itim. Sa lakas, sa protection, all around. Sa gamutan, napakaganda po ng enerhiya ng kidlat. Napakalaking tulong po sa ating kalusugan. Meron din po akong bulalakaw. Mga alaga ko rin po ito. Maganda po yan. Sa protection, sa kabal, pasado din po yan sa mga pagsubok. Ayan, bulalakaw. Positive energy po. Ay, sorry, anak, nalaglag. Nakatali kasi yan Tinanggal ko po sa tali. Ayan. 2 piraso po yan. Napakaganda po ng enerhiya niyan, bulalakaw. Kuha po ng aking mga kaibigang mangyan sa bundok, dadalawa na. PM lang po, magkakagusto ng bulalakaw. Ito naman ang isang. Ito pala si Bro Jack, naalala ko, nahanap mo to mutya ng kalumpit. Nagbuklat ako, ayan bro. Ayan, swerte yan. Lucky charm, prutas daw yan. Mutya ng kalumpit ang tawag nila. From Mindoro po. Ayan, Bro Jack. Mutya ng kalumpit. Maganda sa kalusugan po. Swerte. Ito pa isang mutya galing sa belt ko. Yan, nilabas ko na po yung isa pang alaga ko. Madilaw-dilaw siya na magandang klase din ito. Puro class A na po yan Yan. Nag-gold na siya. Yung pagkamutya niya. Ayan, nasa belt ko po yan. Pinapakita ko kung may magkakagusto po, pag-usapan na lang natin. Dito po sa YouTube, hindi po ako sumasagot about sa price. PM nyo na lang po ako sa messenger account ko. Pinapakilala ko lang po dito ang mga gamit, kung para saan siya mahusay. Kaya pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo masasagot sa YouTube. Ito naman po isang magandang klaseng mutya din, galing po ng Mindanao. Wala pa po ako nakuha ganito. Ngayon lang kami nagkaroon ng ganitong mutya. Ubod po ng kawayan. Sibol po siya, ganyan siya.
Napakaganda po ng energy. Dalawa po ito, kaya isa lang pwede kong paulian. Ayan. Ganda po yan, swerte sa kabuhayan, umulan, umaraw, tuloy-tuloy ang kabuhayan, swerte po sa negosyo, maganda rin po sa kalusugan. Yan. Sibol po ng kawayan, ubod. Kasi pansarili na to po kaya lang dalawa naman, sabi ko swerte po ng makakakuha niyan. Wala na pong makuha ganyan, bihirang-bihira na po. Ito po mutya ng gabi. Tagusan po ang gabi. Yan. Maganda po yan sa protection. Yan, mutya po ng gabi. Lusutan po, pabalik. Meron po siyang lusutan ang mutya ng gabi. Sa protection po yan mahusay. Lakas ng enerhiya. Ito naman po yung kaliskis ng sawa, Bro Eric, na nabuklat ko. Ako'y nag-ayos Nag-ayos ako ng gamit 2 days. Tinatanong mo ito ito na. Ayan. Mutya ng kaliskis ng sawa, bro. Yan. Dito lang, pag gusto mong kunin, pinatabi-tabi ko lang. Maganda yan sa protection. Gabay po sa buhay. Mutya po ng kaliskis ng sawa. May isa yan Ang kasama niyan, tanigi. Ito pala balat ng sawa naman to. Mutya ng balat ng sawa. Dalawa pala siya. Pero yung kaliskis, ito naman po ay galing sa balat na mutya. Balat po ng sawa, sa protection mahusay po yan. At lakas. Kasi malakas po ang sawa. Maganda po sa kalusugan natin. Noong 2014, 2015, may nagregalo pong sawa sa mister ko noon Ginataan niya Nung una, kwento-kwento, curious ako. Kumain din po ako nung ginataang sawa. Totoo po, napakalakas sa katawan. Mararamdaman mo yung kakaibang pagkinain mo siya. Para kang kumain ng eel. O sa Japan kasi, yun ang masarap kainin namin dun Eel po, ano ba to sa Tagalog? Palos? Parang palos ba yun? Snake? Pero malakas po ang sawa. Malakas siya maganda sa katawan. Babad yun sa tubig, inumin nyo, pampalakas at protection po sa lakaran. Ito pa po isang class kung mutya ng mangga. Yan, dalawa po yan, pero isang klase po yung isa ko doon. Ganito rin halos, hindi ko yung binibenta sa akin na isa. Ito po yung isa natira. Kasi matagal po, wala na akong dumarating na gaganto kagandang mutya Bira po talaga Yan. Yung pong isa nakuha ni bro saan ba ito? Saan bansa? California. Sa US din po. Shout out sa iyo bro. Yung alaga mong mangga dyan. Ayan. Mabango, protection swerte po sa kabuhayan, sa negosyo, mutya po ng mangga. 1.5 inch po. Sarap po ng energy niya. Malakas. Ang mutya po talaga, malalakas po yan. Basta tama yung pinanggalingan, marunong manguha, nag-aalay sila sa mga espiritu, mababait yung mga mangyan. Hindi sila sinungaling, nananahan po yung mga gabay. Pero yung mga taong basta kikita lang, mahirap po yun. Imbis na swerte ang dadadala, malas. Kasi puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig nila. Ito rin po isang class kong lansones. Ayan. Shout out sis Rosalie. Marami din pong himala kay sis Rosalie sa Canada. Yan pong mga mutya ng lansones, pugo, dignum, Maria. Ano pa ba? Mga kinuha siya. Iba-iba po yun May kidlat. Talagang bumalik po sa kanya o nadoble ang kanyang blessing na nawala nung wala pa siyang gamit na galing sa akin. Nagkaroon naman na po siya, sobra-sobrang biyaya ang dumating sa kanya. Halos $5,000, $6,000 increase sa sahod niya.
ay mga gumawa sa kanya ng peste, bumalik po sa kanila. Siyempre po, paglapit niya sa akin, tinulong ko kung anong dapat itulong sa kanya. Ako naman po ay nagdadasal na lang sa Panginoon. Sa karunungang lihim, siyempre, mga taong mabubuti, kaya po yung pinaghirapan ng mister ko, may pabalik. Kasi hindi ka naman nananahimik ka, nagtatrabaho ka ng patas, pepestehin ka dahil kakainggitan ka, hindi po tama yon. So, awa ng Diyos, binigyan tayo ng mga power words, mga tulong sa kapwa. Ayun po, nagsibait din yung mga taong nanalbahe sa kanya. Pero sabi ko nga, huwag ka magtitiwala, mga balingbing yan. Kunwari, kakampi mo na, pero nung nag-iisip yan na masama pa rin. Masama pa rin sila. Kaya lang, naglelo sila kasi alam nilang hindi ka tinatablan na ng mga padalang sakit at kamalasan eh. Bumubuelta po sa kanila eh. Yun po, gawa ng mga gamit na galing sa akin at panalangin. Kaya abot-abot po ang pasalamat ni Rosalie sa Canada. Shout out sa iyo at sa iyong mga anak. Salamat sa Diyos, lagi kayong maayos dyan. Patuloy lang tayo mag-pray. Patuloy lang magpakabuti. Mga espiritu hindi tayo iiwan. Ayan po. Meron din siyang kinuwang lansones sa akin. Nag-iisa na po ito eh. Lansones po, mutya. Sa protection at lucky charm. Maganda po yan sa kabuhayan. May kasama rin pong taga-bulag yung mga ibang nakuha niya sa akin. Ang diglom po kasi may ganyan din silang katangian eh. At saka yung mga mutya ng pugo, mamalikmata, nawawala sila. Minsan naka-video, nawawala siya, hindi siya makita ng asawa niya eh. Yun po ang kapangyarihan ng mga espiritu, good spirit. Ito naman po yung lutang na magaan po ito sa kabuhayan. May kumuha na po nung nakaraan, isa na itong naitabi ko. Sa magkakagusto po. Lutang po yan. Kaya maganda po yan sa kabuhayan. Kalutang po. Hindi po siya ordinaryong bato. Lumulutang po siya. Maganda po yan sa kabuhayan, swerte sa negosyo. Yamin natin sa lakas. Mutya po ng lutang na bato. Nakuha po yan sa dagat. Medyo marami na po itong naipakita ko sa inyo. Sa susunod na araw po, ipapakita ko pa po yung mga ready kong gamit. Para hindi masyado kayong, kasi medyo mahigit 10 na to eh. Pero pahabol ko pa po ito. Ito po yung diglom na pabalik. Yan. Kasama pa pong mutya ng prutas. Ayan. I-giveaway ko na po itong mutya ng prutas na ito. Sa swerte din po yan. Ayan. Pabalik po diglom. Bro Eric, nagustuhan mo to dati. Andyan. Lusutan po yan. Sasabit nyo sa sasakyan nyo o bitbitin nyo sa trabaho. Lusutan po sa sitahan. Diglom po yan eh. Mga baging na pabalik. Maganda po ang dala niyan. Swerte sa kabuhayan. May isa pa po ako dito na kakaibang mutya. Akala ni Bro Jack candy. Pero ngayon lang po ako nagkaroon nito. Mutya po ng toko. Galing po ng Mindanao. Shout out mo pala kay yung pangalan to, kabro ko, taga 13 po, kumuha ng pugo po. Sinasabi ko sa kanya, nung hindi pa siya nakakakuha, yan eh, parang malagkit-lagkit pag nahawakan mo, kasi nga itlog siya. So, nung nag-meet up po kami sa Jollibee, sa Walter Mart, namangha po siya, talagang totoo daw po pala yung sinasabi ko. Na po yun binasa ko na yun ng tubig na galing Banahaw. Syempre, nakonsagrahan ko na po yun. Talagang ang texture niya, parang itlog talaga siya. Din niya, naamoy niya. Namangha po si bro. Ang name mo bro? Sa taga 13 po siya. Isa po siyang seaman. Sasampa siya sa July. August pala. August ang sampa niya. Ito.
Shoutout din po pala kay Bro Phil sa Europe. Salamat sa iyong mga payment. Nakatabi lang iyong gamit ditong pa-reserve. Saan ba? Shoutout din po kay Bro Pablo Miranda. Salamat sa Diyos, nakarating na sa iyo yung St. Benedict na Raha Kayo. Ang ganda ang gabay niyan. Basta sa August, ingat sa pagsampa mo, bro. Ayokong banggitin ang pangalan, baka magkamali ako eh. Ayan, nabanggit ko tuloy. Ingat sa pagsampa mo sa August, bro. Sana madala mo yung libro kasama nung Dignum Goma. PM ka lang, pwede ka pumasyal sa bahay para madala mo to bago ka sumampa ng barko, bro. Shout out sa'yo. Ito nga po pala, tuloy ko lang tong mutya ng tuko. So, ngayon lang po tayo nagkaroon nito, galing din po ng Mindanao. Kala ni Bro Jack Candy. Mutya po yan ng tuko, nag-iisa lang. Ang tuko po ay swerte yan sa hanap buhay. Nung kami bagong tira po dito, may tuko dyan sa tapat namin. Maliit pa siya ngayon, ang laki na ng boses niya. Umiikot lang siya dyan sa subdivision. Yun, minsan gumigising yun o oras ng dasal, nagtututuko-tuko yun. Dito po sa tapat namin, madalas yun dati. Ngayon malaki na gumala na siya Kaya naalala ko, binigyan naman po ako ng mutya ng tuko. Galing po ng Mindanao. Swerte po yan sa negosyo, sa kabuhayan, may kasama pang tagabulag. Kasi mabilis po yan mabibilis yan mga yan. Bro Jack, reserve na po ito may-ari na. Sana po makakuha pa itong aking kaibigan sa Mindanao. Nakakalungkot lang po sunod-sunod ang trahedya sa Mindanao Lindol, Bagyo. Pero dahil po sa dami nilang gamit, yung lugar nila safe naman daw po. Sa city lang nadi-disaster kasi nga marami dong Antichrist na mga tao, hindi naniniwala sa Panginoon. Siguro, nananawagan na ang Diyos doon para mga tao magbalik loob. Iba-iba po ang paniniwala ng mga tao doon sa Mindanao So, dito na muna po magwawakas ang aking unang vlog. Bukas po sa Makalawa, dudugtong ko po yung mga iba pang gamit. Pahabol ko lang po itong shell na bato. Bato na. Ito po hindi lang 10 taon sa amin. Napakatagal na po nitong alaga ng mister ko. Nasa altaran ko po yan. Pa-reserve na po ito ni bro. Paakyat po ng si bro Nelly. Ayan. Dalawa lang yan bro tigisa tayo. Ang ganda po ng energy nito. Sa kabal, sa lakas, sa protection. Kabal po, mutya po ng shell. Bihira po yan. May basbas, may gabay. At totoong malaking maitutulong sa iyo bro, sa iyong hanap buhay. So, salamat po muli sa tiwala. Muli po tayo gabayan ng Panginoon. At nawa po magkaroon pa po ng magandang panahon sa Israel. Humupa na po nawa ang mga kaguluhan. Magkaroon po ng kapayapaan sa Israel at bigyan pa po tayo ng Panginoon ng extension. Kawawa po yung ating mga kababayan sa Saudi, sa mga lugar na nagkakagulo. Tayo po patuloy manalangin. Ito po pala, sorry. Habol ko na po itong bigas kay sis. Ayan, sa kabuhayan din po yan, sis. Yung bigas na pa-reserve mo, ayan. Sa kabuhayan po magandang bigas at swerte yan sa kabuhayan. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Yahuwah, sa Diyos Ama, sa Panginoong Yeshua at sa Banal na Espiritu Santo. Sa lahat po ng biyaya at kalakasan na pinagkakaloob sa ating bansa, nawa po maging mabuti na ang mga taong naglilingkod sa ating bansa. Magkaroon na po ng kaayusan. Ad mahorem de gloriam. Ibarike ka Yahuwah bishmareka. Yaer Yahuwah panabaleka. Bikuneka. Isha Yahuwah panabaleka. Viashem leka shalom. Crux Sante Pater Benedicte. Amen.